Sundan po natin ang pagmamahalan ni Carla at Arnold. Carnold. Sa Kabanata 7. May galit na nakasungaw sa mga mata ni Carla habang pinagmamastan ang nakatambak na hugasan sa lababo. 3 basong may bahid ng lipstick ang nagpapakulo sa dugo niya. Ang 6 na pares ng kutsara at tinidor ay nagpapatunay na dito kumain ang babae ni Arnold mula kaninang almusal hanggang hapunan. Pasalamat ang kanyang asawa at nagkataong nag-overtime siya dahil kung hindi ay tiyak na maabutan niya itong kasalo sa pagkain ang ibang babae at malamang sa hindi na mangyari ang isang iskandalo. Mula sa likuran ay narinig ni Carla ang tinig ni Arnold na nagtatanong kung bakit ginabi siya ng uwi. Hindi niya sinagot ang asawa dahil sa pag-alangang baka masumbatan lang niya ito. Bakit ba ayaw mo akong sagutin? Naiiritang lumapit sa kanya si Arnold at pinihit ang katawan niya paharap dito. May date ka ba with your boss? Nagkasalubong ang mga kilay ni Carla sa narinig. Kahit tutol sa kalooban ko ang pagpakasal sa iyo, ay hindi ko magagawang mansahan ang pagsasama natin. Huwag mong ibintang sa akin ang bagay na hindi ko ginagawa. Umiiling-iling ang lalaki at saka ngumiti ng pauyam. Wala kang tiwala sa akin? Nanulas sa mga labi niya. Hindi yung tanong kung hindi direkta ang akusasyon. No wonder dahil gawain mong magtaksil. Nakita ni Carla ang pagdilim na mukha ni Arnold sa tinuran niya. Kumuyom ang magkabilang kamay nito at ang buong akala niya ay susuntukin siya. Mabuti na lamang at ang dingding ang siyang binuntunan ng galit nito. Namaga ang kamay ng lalaki matapos suntukin ang dingding, ngunit hindi ito dumaing. Ngunit alam ni Carla na nasaktan ito. Tinangka niyang hawakan ang kamay ng asawa, ngunit tinabig nito ang kanyang palad. Huwag na huwag mong ulitin ang pagtawag sa akin ng taksil dahil may dignidad akong tao, Carla. Hindi ako katulad mong ituloy mo, hamon niya. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Arnold. Doon isinama ang natitirang galit sa dibdib. Tell me, Arnold, ano ba talaga ang dahilan at pinilit mo akong pakasal sa iyo? Tanong ni Carla na nangingilid ang mga luha sa mga mata. You're still charming enough to find another woman. In fact, ay may babae ka, di ba? Naningkit ang mga mata ni Arnold sa galit. Hindi mailarawan sa mukha nito ang matinding puot sa narinig. Sino naman ang nagsaksak ng ideya sa utak mo na may babae ako? Itinaas ni Carla ang isa sa mga basong may bahid ng lipstick bilang sagot sa tanong ng asawa. Iyan pala, sabi ni Arnold na tumango-tango. At hindi mo man lang tatanungin kung sino ang babaeng bisita ko? Hindi nagsalita si Carla. Tinitigan lamang niya ang asawa. Halika nga dito. Hinila siya ni Arnold at dinala sa kwarto nito. Kinabahan si Carla ngunit sumunod din siya sa asawa. 3 malalaking painting ang nakita ni Carla sa kwarto ni Arnold. May takipang dalawa samantalang ang isa ay wala. Hindi pa ito tapos. Katawan ng babae ang nakaguhit doon, ngunit wala pang mukha. Ito ang babaeng palagi kong bisita rito, sabi ni Arnold, na hinahaplos ang hindi pa natapos na painting. Isa siyang modelo. Painter ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Carla. Nang laki ang kanyang mga mata. Hindi mo alam dahil wala kang interes na alamin ang pagkatao ng napangasawa mo. Sabi ni Arnold na tumitig sa kanya. I have this talent but I hate painting. Kaya lang ako napilitang magpinta dahil sa kagagawan mo. You destroyed my face, kaya nawalan ako ng choice kung ano ang gusto kong gawin sa buhay. Hindi nakapagsalita si Carla. Mas matindi ang sumbat ng kanyang sariling budhi kumpara sa panunumbat na nakasungaw sa mga mata ng kanyang asawa. Lumabas si Carla sa silid na iyon dahil hindi na niya kayang salubungin ang nagliliyab na mga mata ni Arnold. Galit na galit ito sa kanya. Ikaw? Gulat na reaksyon ng babaeng napagbuksan ni Carla ng pintuan ng umagang iyon ng araw ng linggo.
Liz? Malakas na bigkas niya sa pangalang kay daling tandaan. Bakit ka nandito? Nalilitong tanong niya. Ako ang modelo ni Arnold Del Monte. Ano mo ba siya? She's my wife. Sagot ni Arnold na nakatayo pala sa kanyang likuran. Wife? Shock na reaksyon ni Liz. Yes, is that hard to believe? Nakakunot ang noo ni Arnold. Kinabahang napatitig si Carla sa dalaga. Hinintay na lamang niyang sabihin ito ang isang malaking eskandalo. No, Arnold, it's just that I have mistaken her for someone else. She bears a strong resemblance to my friend's girlfriend. Nakahinga ng maluwag si Carla. Nakaramdam ng matinding inggit si Carla habang pinagmamasdan si Liz na nakasandal sa dingding ng sala habang iginuguhit ni Arnold. Lihim niyang nausal na sanay siya ang babaeng modelo ng asawa. At gustong itanong ni Carla kay Arnold kung bakit hindi na lamang siya ang iguhit nito, ngunit wala siyang lakas ng loob. Ang ginawa na lamang niya ay tumahimik sa isang tabi habang pinanunood ang dalawa. Nagmistula siyang chimay dahil sa tuwing may kailangan si Liz ay siya ang nag-aabot. Siya rin ang nagtitimpla ng juice kapag gusto nito. Nag-aabot ng tubig kapag ito ay nauhaw at tagalagay ng palaman sa sandwich nito kapag nagugutom ito. Ang ganda ng painting, Arnold, buhay na buhay. Bulalas ni Carla nang matapos ang painting. Umalis na si Liz at sila na lamang mag-asawa ang naiwan sa sala. Hindi pinansin ng lalaki ang papuri niya. Sa halip ay sumimangot lamang ito. Kapag naibenta ko na ang painting na ito, ay matatapos na ang problema nating dalawa. Sabi ni Arnold, tinapunan siya nito ng masamang tingin. Ibabalik na kita doon sa tunay na nagmamay-ari sa iyo. Napakunot noo si Carla sa narinig. Ano bang pinagsasabi mo? Walang nagmamay-ari sa akin. Inis na napapailing si Arnold. Alam mo, Carla, sayang ang ganda mo dahil ubod ka ng sinungaling. Bakit hindi mo sinabi sa akin na simula pa lang na boyfriend mo na pala ang boss mo? Nagdikit ang maninipis na labi ni Carla sa narinig. Naisahan siya ni Liz. Kung sinabi ko bang may boyfriend na ako ay hindi mo ako pipiliting pakasal sa iyo? Sarkastikong tanong ni Carla na pinangatawan na ang maling balitang nasagap ng asawa. Hindi sumagot si Arnold. Sa halip ay padabog itong pumasok sa sariling silid na dala ang painting. Sinunda ni Carla ang asawa. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin ako, sabi niya, habang nakahawak sa ulo. Bakit mo ba talaga ako pinakasalan? Sa tingin ko naman ay walang naitulong sa iyo ang ginawa mong pagpapakasal sa akin. Gusto mo talagang malaman ang dahilan, tanong nito. Tumango si Carla. Dahil galit na galit ako sa iyo at gusto kitang parusahan, maltratuhin upang bigyan ka ng leksyon. Pero hindi ko magagawa dahil... Saglit itong tumigil sa pagsasalita. Dahil hindi kaya ng konsensya ko. Umiling-iling ito. Hindi katulad mo na walang pakialam sa damdamin ng iba. Sarili mo lang ang iniisip mo. Bakit mo pa tinutugi si Marco gayong may boyfriend ka namang iba? Nalilito si Carla sa narinig. Wala siyang maintindihan. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pinansin ng asawa ang sinabi niya. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Hindi mo matanggap na hindi ka na mahal ni Marco, kaya gusto mong sirain ang buhay niya. Napakasama mo. Yun ba ang sinabi sa iyo ni Marco? Nagdilim ang mukhang tanong ni Carla. Ang hayop na lalaking iyon, at ako pa ang pinalabas niyang masama. Naiyak siya dala ng matinding galit. Ang paghihiganti kay Marco na matagal na sanang kinalimutan ni Carla ay nagbalik sa kanyang isipan. Kasalanan akong kasalanan, ngunit dapat na makatikim ng leksyon ang lalaking iyon. Kalooban ni Marco ang dapat maghirap at hindi kanya.
Sumakit ang ulo ni Carla nang may kumislap sa kanyang alaala. Ilang sandali pa'y nagbalik na sa kanyang gunita ang nakaraan. Malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ni Carla nang makita ang pagkahulog ng kanyang ama mula sa puno ng niyog. Napapikit siya nang tumama ang ulo nito sa matigas na lupa. Nang magdilat siya ng mga mata ay nakita niyang parang manok na nangingisay ang kanyang ama. Sa tindi ng takot sa kanyang naramdaman ay nawalan siya ng malay. Nang muling magkamalay si Carla ay nasa ospital na ang kanyang ama. At ang sabi ng doktor ay tumingin dito ay may dugong namuo sa ulo nito at kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Si Tito Marco, isa lang ang taong naisip niya na makakatulong sa kanila. Dali-dali niyang inutusan si Cecil upang puntahan ang kaibigan ng ama. Kung hindi man sapat ang pera ng kanyang tito, ay alam niyang makagagawa ito ng paraan. Hindi nito matitiis ang kanilang itay. Nagpaiwan si Carla sa ospital upang bantayan ang kanilang ama. Bakit ngayon ka lang? Pagdaka ay tanong ni Carla sa kapatid nang bumalik itong namumutla at parang tulala. Hindi rin ito makausap ng matino. Kinailangan pa niyang yugyugin ng husto at saka lang ito nagpakawala ng malakas na iyak. Sa pagitan ng mga hikbi ay paputol-putol nitong naikwento ang nangyari. Pikit matang isinuko ni Cecil ang sarili kay Marco, kapalit ng malaking halaga na pangako nito. Hindi alintana ang magkahalong sakit ng murang katawan at kalooban. Pero hindi niya ako binayaran, ate. Humagulgol na kwento ni Cecil sa kapatid. Magkahalong puot kay Marco at pagkaawa sa kapatid. Malakas na napasigaw si Carla. Galit na sinugod niya sa bahay ang lalaki at kinumpronta. Hayop ka, bakit mo nagawa iyong kay Cecil? Nakakadiri ka. Naturingan ka pa naman namang best friend ni Itay. Tungayaw ni Carla sa lalaki. Wala akong pakialam anuman ang sabihin mo sa akin, Carla. Ang importante ay natupad ko ang sumpang binitawan ko sa ibabaw ng puntod ng nakatatanda kong kapatid. Nagpakamatay siya dahil sa ina mo. Mahal na mahal niya ang nanay mo pero binigo nito ang kanyang pag-ibig. Kay Ben sumama ang ina mong halos sambahin ng kuya ko. Gimbal si Carla sa narinig. Kung gayon pala ay nagtiwala ang ama niya sa isang ahas. Hindi ka ba nagtataka kung bakit dinidiktikan ko kayong mag-ama? Iyon ay upang maging madali sa akin ang paghihiganti. Sa simula pa lang ay ikaw talaga ang bala kong sirain. Kaya lang kay Cecil ako nakasilip ng pagkakataon. Bakit ko nga ba palalampasin iyon? Gusto kong maramdaman ng mga magulang mo kung gaano kasakit ang ginawa nila sa kapatid ko. Lalong nagalit si Carla. Hindi kasalanan ng kanyang mga magulang ang kabiguan ng kapatid ni Marco. Mahina lang ito at hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Ngayon ay nasisiguro kung kahit saan man naroroon ang inamoy, pinagsisisihan niya ang kanyang ginawang pagtalikod sa kuya ko. At ikaw, mabubuhay kang nakatatak sa isip ang kasalanang ginawa ng iyong mga magulang na si Cecil ang nagbayad. Magkakaharap na rin ang ama mo at kapatid ko sa kabilang buhay. Laglag ang balikat, puot ang nagahari sa dibdib ni Carla nang lisanin ang tahanan ni Marco. Matapos mailibing ang kanilang ama ay hindi na nakausap ng matino si Cecil. Palagi itong nagkukulong sa kwarto. Ayaw magsalita at ayaw ring kumain. Ilang araw itong ganoon at makalipas lang ang 1 linggo matapos mailibing ang kanilang ama. Natagpuan niya si Cecil sa kwarto na nito nalaslas ang pulso at wala ng buhay. Kabanata 8. Carla, ano ba ang nangyari sa iyo? Nagbalik sa kasalukuyan ang isip ni Carla nang marinig ang nag-aalangang tinig ni Arnold.
Pinunasan nito ng panyo ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim at saka lumabas ng silid. Tinawag siya ng asawa ngunit hindi siya nakinig. Ang nasa isip niya ay puntahan si Marco at singilin sa mga kasalanang ginawa nito sa kanya. Palabas na siya ng bahay nang makasalubong niya ang babaeng pamilyar sa kanya ang mukha. Ang babaeng nakita niyang kasama ni Arnold sa singles bar. At kung hindi siya nagkakamali ay ito si Jenny. Ikaw ba ang pinsan ni Arnold? Tanong nito sa malumanay na tinig. Tutulo sa kalooban ni Carla ang pagtango. Nariyan ba siya? Tanong nitong walang tigil sa paglilikot ang mga mata. Nagkakandahaba ang liig nito. Ikaw ba si Jenny? Paniniyak na tanong ni Carla. Biglang nawala sa isip ang balak na pagsugod kay Marco. Oo, nagkausap na tayo sa phone ng 2 beses. Nakangiting sabi nito. Lumabas ang magkabilang dimples na lalong nakaragdag sa ganda nito. At inaamin ni Carla na nai-insecure siya. Jenny, ang exciting na tinig ni Arnold sa likuran ang nagpalingon kay Carla. Lumapit ang dalaga sa lalaki at yumakap. Arnold, I realized na mahal bala kita. After 3 months of being away from you, ay namiss na kita. Hindi na kita ikakahiya, Arnold. Nakahanda na akong humarap sa altar na ikaw ang kasama. Tulalang nakatitig si Carla sa dalawa. Pakiramdam niya ay hinati ang kanyang puso. Namiss din kita, Jenny. Akala ko ay iyong pakikipagkita mo sa akin sa singles bar ang kahuli-hulihan nating pagkikita. Salamat ang nagbalikang muli. Sabi ni Arnold na hinagkan sa noo ang dalaga. Tumalikod si Carla sa dalawa bago pa tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ka ba natutuwa at makakawala ka na sa akin, Carla? Tanong sa kanya ni Arnold habang pinagmamasdan siyang nag-iimpake ng kanyang mga damit. Hindi, sumagot si Carla. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilin ang sariling paghigpi. You don't have to worry about our wedding dahil fake naman iyong Wes na nagkasal sa atin. Sabi ni Arnold na ikinagulat ni Carla. Niluloko mo lang pala ako, sabi ni Carla. Hindi napigilan ang sariling magpakita ng galit. At bakit ka galit? Maang na tanong ni Arnold. Dapat ka pang magpasalamat dahil wala akong kinuha sa iyo. Ipinaramdam ko lang naman sa iyo kung ano ang magiging buhay mo sa piling ng lalaking hindi ka mahal at hindi mo rin mahal. Kaya ikaw, huwag mo nang pilitin si Marco dahil ayaw na niya sa iyo. Tinapik siya nito sa balikat. Doon ka na lang mag-stick sa boss mo. Sa tingin ko naman ay magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Arnold, can I ask you a favor? Wika ni Carla na nanginginig ang tinig na humarap sa lalaking hindi pala niya naging asawa kahit minsan. Sure, kaagad nitong sagot. What is it? Please hug me. Sabi niyang halos siya lamang ang nakakarinig. Napakunot ang noo ni Arnold at napatitig sa kanya. Bakit? Tanong ni Arnold bagamat niyakap na siya nito. Because I love you. Malakas niyang sabi dahil nagsisikip ang kanyang dibdib. Oh Arnold, how I wish na totoo ang kasal natin. Ano ang ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Jenny. Nakatayo na pala ito sa nakabukas na pintuan at galit na nakatitig sa kanila. May hawak itong tray ng meriendang para sa kanilang tatlo. Bago pa man nakapagsalita ang dalawa ay binitawan na ni Jenny ang tray at saka nagtatakbo palabas ng bahay, umiiyak. Hinabol ni Arnold ang dalaga at naiwan si Carla na napatanga. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan. Jenny! Narinig ni Carla ang palahaw ni Arnold na siyang nagpakilos sa kanya. Dumungaw siya sa bintana at nanglaki ang kanyang mga mata sa nakita.
nasagasaan si Jenny ng isang humahagibis na kotse. Bakit hindi mo ako sisihin? Tanong ni Carla kay Arnold na kanina pa nagpalakad-lakad sa sala. Alam ko naman na ako ang iniisip mong may kasalanan sa pagkamatay ni Jenny, hindi ba? Umiiyak siya. Hindi nagsalita si Arnold. Panay lang ang buntong hininga nito. Nakayakap ang magkabilang braso sa sariling katawan na tila giniginaw gayong mainit ang panahon. Arnold, ilang araw ka ng ganyan, hindi kumakain at hindi nagsasalita. Lumakas ang pag-iyak ni Carla. Ako ang nahihirapan sa ginagawa mong pagpapahirap sa sarili mo, Arnold. Please, sumbatan mo ako, Arnold. Ilabas mo lahat ang galit na nakakulong sa iyong dibdib. Please, Carla, iwanan mo na akong mag-isa sa pamahay ko. Dahil habang nakikita kita ay lalo lamang akong nahihirapan. Sabi ni Arnold, paus na tinig. Hindi mo ba ako mapapatawad? Tanong ni Carla na nakayakap sa likuran ng binata. Ayokong makita kang nagkakaganito. Sana ay ako na lang ang nasagasaan at namatay. Sana hindi na lang si Jenny dahil alam kong mahal na mahal mo siya. Carla, utang na loob, iwan mo na ako. Please, hayaan mo akong mapag-isa nang magkaroon ako ng katahimikan sa isip. Hindi kita iiwan, sabi ni Carla na namamaos na ang tinig. Nangako ako kay Jenny bago siya nalagutan ng hininga na hindi ako aalis sa tabi mo. Kung yan ang desisyon mo ay magtiis ka sa pag-ugali ko. Huwag mo akong piliting kausapin ka dahil lalo lamang akong namumuhi sa sarili ko. Kumala si Carla sa pagkakayakap sa binata at saka pumasok sa kanyang silid. Doon niya ipinagpatuloy ang pag-iyak, ang paninisi sa sariling hindi na yata magkakaroon ng katapusan kahit kailan. Katulad ng nagdaang gabi, nakita na naman ni Carla si Arnold na malungkot na nakaupo sa sala habang tinititigan ang painting ni Jenny. Kung ano man ang iniisip ng binata, hindi mahulaan ni Carla ang sigurado siya na iinggit siya kay Jenny dahil sa panahong inuukol dito ni Arnold. Nilapitan ni Carla si Arnold at hinagod sa likod. Ano ang gusto mong gawin ko upang matigil ka na sa pagpaparusa sa sarili mo? Umiiyak na naman siya. Saktan mo na lang ako, Arnold. Huwag ang sarili mo ang pinapahirapan mo dahil mas higit akong nasasaktan. Biglang tumayo ang lalaki at galit na humarap sa kanya. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko naman sa iyo noong pa na iwanan mo na ako. Gawin mo nang hindi ka na masaktang makita ako sa miserable kong kalagayan. Hindi ko magagawang iwanan ka, Arnold. Sabi ni Carla na paimpit na umiyak. Kung ganoon ay huwag mo akong pakikialaman. Sabi ni Arnold na sinabayan ng alis. Nagtungo ito sa silid na dala ang painting ni Jenny. Naiwan si Carla na lalong napapaiyak at namamuhi sa sarili. Bakit ba nagtitiis ka sa piling ng Arnold na iyon gayong hindi mo naman iyon totoong asawa, Carla? Tanong sa kanya ni Mr. Villamor ng umagang iyon. Nadaanan siya nito sa pasilyo na umiiyak. Kalat na sa buong department ang mga nangyari sa buhay ni Carla dahil sa katabila ng bibig ni Liz. Nagpunta ito sa hotel at sinabing may asawa na siya at sunog pa ang mukha. Hinalungkat nito ang buhay niya at natuklasang fake ang kasal nila ni Arnold. Nalaman din ito ang tungkol kay Jenny. At hindi iyon maintindihan ng mga taong nakakaalam. Naguguluhan ang mga ito at panay ang usisa kay Carla. Lalo na si Mr. Villamor na lalong naging persistent sa panliligaw sa kanya. Mahal ko kasi siya. Sagot ni Carla na nagpahid siya ng luha. Ano ba ang nakita mo sa Arnold na iyon at minahal mo siya? Bukod sa sunog ang kalahating mukhay, ginawa pang fake ang kasal ninyo
dahil may iba palang nobya. Hindi pa siya nakontento sa pananakit sa iyo. Ikaw pa ang sinisisi niya sa pagkamatay ng girlfriend niya. Anong klaseng pag-ibig ba ang nararamdaman mo sa isang taong ubod ng sama? Huwag niyong questionin ang pag-ibig ko kay Arnold dahil hindi niyo alam ang punot dulo ng lahat. Sabi ni Carla na nagsisikip ang dibdib. Gusto niyang ipagtapat dito na kasalanan niya ang lahat, ngunit para ano pa? For pity's sake, Carla, maawa ka na sa sarili mo. Sabi ni Mr. Villamor na hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang payat-payat mo na. Magkaroon ka naman ng sense of self-preservation. Huwag mong ubusin ang lahat ng pagmamahal mo sa Arnold na iyon. Iwan mo na ang lalaking iyon nang magkaroon na ng katahimikan ang buhay mo. Alam ko naman na magmula nang makilala mo si Arnold ay nagka-leche-leche na ang buhay mo. Naabutan ni Arnold si Carla na nakatulog sa sofa habang yakap-yakap ang painting ni Jenny. Sumakit ang loob niya at tumulo ang kanyang luha. Gusto na niyang sumuko. Sawang-sawa na siya sa pakikipagkompetensya sa isang patay. I'm sorry, Jenny, dahil hindi ko matutupad ang pangako ko sa iyo. I'm tired. Hindi ko na kayang magtiis sa piling ni Arnold. Yumukod si Carla at ginawaran ng halik ang noo ng nahihimbing na lalaki. Pumasok siya sa kanyang silid at gumawa ng sulat para kay Arnold. Sinag ng araw na nalagos sa bintana ang nagpagising kay Arnold ng umagang iyon. Pahinamad siyang bumangon at tumingin sa wall clock. 8:00 na ng umaga. Araw ngayon ng linggo. Nakapagtatakang wala siyang marinig na ingay sa kusina o sa kwarto ni Carla. Samantalang nakasanayan na nitong magluto ng kung ano-ano kapag walang pasok o di kaya'y maglinis sa buong kabahayan. Hindi niya ugaling tinatawag si Carla, ngunit napilitan siyang gawin iyon nang hindi niya ito matagpuan. Ngunit namaos lamang siya sa kakatawag sa pangalan ni Carla ay wala pa ring sumagot. Bigla siyang kinabahan nang makita ang sulat na nakapatong sa lamiseta. Bahagya pang nanginig ang kanyang kamay nang damputin iyon at basahin. Dearest Arnold, hindi ko na kayang makita ka sa miserable mong buhay. Ginawa ko na ang lahat pero ayaw mong tulungan ang sarili mo. Masakit para sa akin ang iwanan ka dahil mahal na mahal kita. Ngunit kailangan kong gawin. Nagmamahal, Carla. Paulit-ulit na binasa ni Arnold ang huling linya ng liham. Hindi niya alam kung paniniwalaan ang nakasaad doon o hindi. Wala siyang nakitang dahilan upang mahalin siya ni Carla. Kaya nga lalo siyang namuhi rito nang sabihin nitong mahal siya na siyang dahilan kaya sumama ang loob ni Jenny at nagtatakbo palabas ng bahay at nasagasaan. Napabuntong hininga si Carla. Lihim siyang nakaramdam ng guilt dahil may lihim siyang itinatago. Isang lihim na sa tuwing naiisip niya ay napaka-selfish ng tingin niya sa sarili. Magagalit ang kaluluwa ni Jenny sa kanya kapag nalaman nito na hindi na niya ito mahal ng araw na bumalik ito sa kanya. At kaya lamang siya nagdesisyong pakasalan pa rin ito ay upang makalimutan niya ang pag-ibig na sumibol sa kanyang puso para kay Carla at upang panagutan ang bata sa sinapupunan ni Jenny. Minsan pang binasa ni Arnold ang liham ni Carla. Paniniwalaan ba niyang mahal siya nito? Napailing siya at saka nilamukos ang liham. Ibinato sa kalapit na basurahan. Ang isang katulad ni Carla ay hindi dapat paniwalaan. Kailan ba ito nagsabi ng totoo sa kanya? Ilang beses na ba niya itong nahuling nagsinungaling? Noong magpaalam itong umuwi ng bahay nito, ay palihim niyang sinundan at nakita niyang nakipagtagpo ito kay Mr. Villamor. Sinundan niya ito
noong umattend ng birthday party at kitang-kita niya kung gaano ito ka-sweet sa boss nito. Nakakahiya sa side niya dahil kinakantsawan siya ni Liz. Tinawag siyang tanga dahil wala raw siyang kamalay-malay na nilalagyan ni Carla ng dumi ang ulo niya. At may suspetsa siyang kaya sinabi ni Carla sa kanya na mahal siya nito ay upang pasakitan si Jenny. Katulad nga ng sinabi ni Marco, gawain ni Carla ang manakit ng kapwa. Natutuwa ito kapag may mga taong nasisira. Sayang, labis na nanghihinayang si Arnold sa pag-ibig na nararamdaman niya para kay Carla dahil hindi ito karapat-dapat mahalin. Pilit na niyang pinapatay ang pag-ibig para rito. Ngunit kayong wala na ito sa piling niya ay bakit para yata siyang mamamatay sa lungkot? Napatunayan niya sa sariling kay hirap palang supilin ang sariling damdamin. Subalit kakayanin niya dahil hindi siya naniniwalang bulag ang pag-ibig. Nasa umiibig iyon kung kahayaan niyang mabulagan ang kanyang mga mata.